Alright, so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-private ng Facebook account. Alright, so para safe tayo sa paggamit ng Facebook account whenever we browse or we use Facebook on our mobile devices. Alright, so ang gagawin, since na-install ko na ang Facebook, pupunta ako sa aking Facebook account, pipindutin ko. Ayan, so balik muna ako. Pakita ko lang na. So kapag nandito ka na sa home, ang gagawin mo lang para mabilis, shortcut, punta ka dun sa profile picture mo katabi ng what's on your mind. Pagkapindot, makikita mo yung 3 dots katabi ng edit profile, pindutin mo yon. Pagdating doon, ang gagawin mo, pindutin mo yung may lock sign na nakalagay view privacy shortcuts. And then, pag napindot mo yun, mapupunta ka na sa privacy shortcuts. Ayan, nakalagay dyan, no? Sa taas yung tools to help you control your privacy and security on Facebook. At makikita mo dyan yung privacy na nakalagay, control who sees what you share on Facebook and manage data that helps us personalize experiences. So mahalaga ito dahil dito mo ma-adjust yung privacy setting mo, no? Para hindi tayo na-stalk or hindi tayo magawa ng masama ng ibang tao sa pamamagitan ng pagkuha ng ating information na nakalagay sa Facebook. Alright, so para maiwasan natin yung mga scam o iba pa mang uri ng cyber crimes. Alright, so dito makikita mo dito, no? Pindutin mo yung nasa ibaba, sa baba ng control face recognition. Yan, ayusin muna natin ang privacy shortcuts mo. So nakalagay dyan, check a few important settings. Click mo yan. Ayan, nakalagay dyan, di ba? Privacy checkup will guide you through some settings so that you can make the right choices for your account. Yan, nakalagay dyan. What topic do you want to start with? Tatanungin ka, may nakalagay. Yung una, who can see what you share? Pangalawa, how to keep your account secure? Pangatlo, sa baba, how people can find you on Facebook. At pang-apat, nakalagay, your data settings on Facebook. So, unahin muna natin yung nasa itaas, yung kulay brown. Yan, nakalagay dyan, who can see what you share? We'll walk through the options to make sure that your settings are right for you. Ibig sabihin, tinatanong ka kung ano yung gusto mong ayusin. Kaya naman, ano ang option mo na pipiliin mo para ayusin ang setting ng iyong Facebook. Pwedeng personal information or profile information, post and stories, or blocking. So, unahin natin yung profile information. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Continue tayo. Ayan. So, nakita natin na nakalagay dyan, only me. No? Nakalagay only me. Karaniwan na nilalagay ko only me. Sa Gmail, sa number, date of birth, etc. So, kung gusto mo na yung date of birth mo, friends mo lang makakita, ilalagay mo friends. Right? So, pero kung gusto mo naman na public, pipilitin mo yung public. Kung gusto mong friends of friends, friends of friends. O kung gusto mo namang ikaw lang nakaalam ang birthday mo, ilagay mo only me. Now, ganun din sa iba. Ganun din yun ang pagpipilian sa nabanggit. Right? So, lipat na tayo. Next. Ano naman yung future post? Ito yung mga ipopost mo sa mga susunod na panahon. Ibig sabihin, ito yung mga post mo sa hinaharap. So, pwede mong i-public. Yan. Pwedeng friends lang. Pwede namang friends except dun sa mga taong binablock mo or kahit hindi mo blinak o ayaw mong makakita ng post mo. Right? Yan. So, limit past post. Huwag na natin anuhin yan kasi hindi naman siya gaano importante. Yan, may tip dito sa blocking, no?
pag nag-block ka daw ng tao, hindi nila malalaman na blinak mo sila. Alright? So, kung gusto mo mag-block ng tao, i-add mo lang yung add to blacklist. Ganun tayo mag-block. Okay? Next. So, okay ka na dyan, no? Review na tayo another topic. So, madali lang yun, no? Tandaan, pwedeng i-public, pwedeng friends, pwedeng friend of friends, or friends of friends, o pwedeng only me, kung gusto mong ikaw lang. Right? Next, unahin muna natin yung how people can find you on Facebook. Yan, paano ba gusto mong makita ka ng mga tao sa Facebook? Gusto mo bang friend request, phone number, or email address? O kaya naman ay using search engines kagaya ng Firefox or Google. Ikaw mag-decide kung paano. Okay, so halimbawa ito. Meron akong request, no? Friend requests. No? Friend of friends, pwede ko yung palitan. Pag ginawa kong everyone, lahat mahahanap ako. Hindi lang yung friends ng friends ko. No? Pero kung ayaw natin na lahat makakita sa atin, pipiliin natin ang friends of friends lang. So, pag hindi niya friend yung friend mo, hindi ka niya mahahanap sa Facebook. Next, phone number. Sino bang gusto makakita ang phone number mo? Everyone, friends of friends, friends, or ikaw lang, hindi makikita yung number mo. Email address, ganun din. Kung gusto mo lahat, click everyone. Kung gusto mong friends of friends, pindutin mo yung friends of friends. Kung gusto mo mga kaibigan mo lang sa Facebook, pindutin mo yung friends. Kung gusto mo namang ikaw lang, pindutin mo yung only me. Right? So, next. Sa search engine nakalagay dito, kapag in-off mo daw yun, your profile can still be found on Facebook. If people search for your name, mahanap ka pa rin. Ngayon, do you want search engines outside Facebook to link your profile? Yan. Kung gusto mo siyang i-link, halimbawa sa Google ka hahanapin ng kamag-anak mo, o kaya nakakilala mo, o kaya ng stalker, mahanap ka niya base sa pangalan mo. So, malilink siya sa Facebook mo. Ano? Pero kung gusto mo siyang i-off, kung gusto mong hindi magawa yung bagay na yun, hindi mo na i-click ito, no? Hindi mo na siya ipindutin. Hayaan mo lang siyang naka-ganyan. Alright? So, balik tayo doon. Next, sa data naman tayo, data setting. Your data settings on Facebook, no? Ibig sabihin, paano ba gustong makita yung data mo? Ano ba yung pag sinabi nating data? Ito yung information na nilalagay natin kagaya ng basic information, no? Yung data tungkol sa atin. Nakalagay nga dyan, di ba? Halimbawa, location, di ba? Kasama na dyan yung, of course, yung name, birth date, yung location mo or yung place, birthplace, etc. Right? So, kung gusto mong iset yun, pwede kang pumili kung apps and websites, facial recognition, or location para ma-trace ng Facebook yung dapat ma-trace. Alright? So, ito yung mga example apps. Sa akin, ito yung apps kasi na ginagamit ko. Okay? Nakalagay dyan, tip. You can change the information you're sharing at any time in your settings. You can also review apps you've removed or that have expired. Alam nyo ba na kapag meron tayong sinasign in na application, nakukuha ng application na yun yung ating basic information. Right? Halimbawa sa TikTok. So, yung information na yun na nandun sa TikTok ay kapag synchronize natin using Facebook or TikTok to Facebook, Facebook to TikTok, or to Instagram or to whatever, kapag nag-sign in tayo, naglalagin sa ibang application at nakasynchronize sa setting natin, ang data ay nandoon din. Alright? So, kung gusto mo na hindi i-synchronize ang Facebook information mo or yung Facebook mo mismo sa ibang application, i-type mo lang yung i-click mo lang yung remove. Alright? Para hindi siya ma-synchronize. Next. Yan, nakalagay dyan.
Do you want Facebook to be able to recognize you in photos and videos? So kung ayaw mo na matrace ka ng Facebook sa mga videos o kaya sa photos, pipindutin mo lang ito or i-on mo lang para hindi ka mahanap ng ibang tao, no? Kasi minsan may mga naghahanap sa'yo na kahit hindi mahanap yung pangalan mo, login sila sa search engine, no? Tapos ipapakita nila yung picture mo or video mo para matrace ka. So kung ayaw mo nun, i-on mo lang to para hindi ka matrace. Alright? So dito sa Facebook yung pinag-uusapan natin para hindi ka matrace ng Facebook. Right, next, nakalagay dyan, you're in control of who sees your location on Facebook products. You can turn off location services at any time in your device settings. Yan, pwedeng all the time, while using, or off. Pag off, we won't receive this device's precise location, but we still use things such as your IP address to estimate your location. Tandaan na bawat device ay may tinatawag na IP address, no? Ito yung traceable address ng specific device kung nasaan ito. So dito, kahit na nakalagay dito ay naka-off, pwede ka pa rin daw mahanap sa pamamagitan ng pag-trace sa IP address ng device mo or ng cellphone mo para malaman ang iyong lokasyon. So kahit ganoon, makatutulong din ito para maiwasan natin yung tracing, no, ng mga iba't ibang apps maliban sa Facebook, kasi nakalagay na dyan, no? Ginagamit ng Facebook ang IP address para ma-locate tayo. Right? So punta na tayo dun sa how to keep your account secure. So dito kasi kaya ganito yung itsura kasi nila ko na yung aking Facebook, no? Gusto ko kasi ng privacy, kaya ganito yung nakikita nyo kasi already locked na aking account. Alright? So yung password is okay, yung two-factor authentication is on, yung login alerts are on. So ito yung two-factor authentication, ibig sabihin dalawang factor. Halimbawa may nag-attempt na magbukas ng aking Facebook account, no, hindi nila mabubuksan dahil meron akong two-factor authentication. Ibig sabihin 2 times nilang gagawin or may bagay silang gagawin na dalawa para ma-authenticate yung mapasok yung account ko, no? So gumagamit doon ng PIN and also facial recognition, no? Kung wala yun, kung hindi nila alam, hindi sila makapasok. Actually yung ginamit ko doon ay Gmail and number, no? Next, yung login alerts are on. Malalaman, i-on dapat yan para malaman mo kung somebody is using your account or attempting to open your account. Magets po natin. So ibig sabihin, i-on mo yan para whenever someone attempts to open your account or access your account, malalaman mo na merong taong nag-attempt. Nang sa ganon, maaagapan mo ito, no? Mabablock mo ito. Yan. Kaya maganda itong tinatawag natin na authentication natin, yung two-factor authentication, para yung mga hacker o kaya naman kung merong masamang loob na gustong i-hack yung ating Facebook ay hindi nila magagawa dahil merong authentication or mahihirapan sila. Kumbaga, dalawa yung gate, no? Minsan 3 pa. Ganon. Ayan, nakalagay nga dyan. Change yung password. Manage yung 2, pero hindi ko na ipapakita yan. Ayan na. So, right? Alright. So, ito, hindi naman mahalaga. Ito yung your ad preferences on Facebook. Kasi hindi naman tayo kalimitang naglalagay ng ad sa Facebook. So yun lamang at sana ay natandaan mo ang munting tutorial na ito. Salamat and huwag kalimutang mag-subscribe. Thank you.